Next Gen Innova. Hindi ko sure kung ito ba talaga yung next gen ng Innova. Check na lang natin sa dealership. Dalawa yung Toyota na malapit sa location ko. Dito sa San Fernando na lang tayo magtitingin. 2025 Toyota Zenix Q Hybrid. Yung price, 1,953,000 pesos. Ito na yung top of the line. Naka-LED yung headlight, hindi nga lang projector. May daytime running light at ito na rin yung turn signal light. LED fog lamp. May front camera for 360 view. Naka 18-inch alloy wheels. Disc brake sa front and rear. Kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung side mirror ng Innova Hilux Fortuner. May camera for 360 view. Equipped na rin ng paddle lamp. May keyless or smart entry. Hindi nga lang button. Mas okay din yung ganito para less moving parts. Check natin yung interior. Ito yung alanganin lagyan ng side stepboard kasi medyo mataas yung flooring. Kaya naman pero sasabit nga lang sa side skirt or rocker panel. Pati na rin sa pagbaba, sumasabit. Two-tone leather seats. Power adjustment sa driver seat. Check natin yung passenger seat. Manual adjustment. Hindi naman big deal, pero ito kasi yung top of the line. Sa door panel, padded leather, leather armrest, power window control, pero driver side window lang yung automatic. Illuminated naman, pero yung sa driver nga lang. Leather wrap steering wheel, equipped na rin ng electronic power steering, push start stop button, naka 7-inch multi-info display, 10.1-inch infotainment system, with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Walang volume knob, pero may physical button naman. Single zone climate control para sa top of the line. Medyo iba yung style ng button. Para siyang manipis na rubber. Hindi ko sure kung mas okay ba na ginawa na lang button yung mismong icon. Naka CVT transmission. Naka electronic parking brake with auto hold. May EV mode, pero hindi ko lang alam kung gaano kahaba yung range. May USB-C at USB-A port, 12-volt socket, yung glove box, dampen, sun visor with vanity mirror. Iset ko lang sa highest position. Okay yung visibility, mataas yung ride height, kitang-kita yung hood. Manipis lang din yung A-pillar, kaya less blind spot. Yung dashboard, hard plastic. Napansin ko lang na medyo nakakasikip yung center console. Same sa Montero Sport. Pero mas okay ng konti yung Zenix. May cup holder malapit sa AC vent. Check natin yung second row. For reference lang, 5'7" yung height ko. Walang grab handle sa B-pillar. May grab handle naman sa headliner. Yung door panel, hard plastic. Leather armrest. Power window control na hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko. Maluwag yung legroom. Ganyan kalaki yung space kapag yung second row naka-backward ng sagad. Parang ganito. Ganon din sa foot space, maluwag. May power adjustment para sa leg rest. Depende sa haba ng legs nyo. Pero sa akin, hindi ko pwedeng itaas sa max settings. Tatama na sa driver seat. May fan speed control, 2 USB-C port, power recliner adjustment. Manual nga lang yung forward and backward. Yung headroom, okay lang yung space. May second row air vent. May ambient light na medyo malaki. In-adjust ko lang yung second row seat na maluwag pa rin. Check natin yung third row seat. Pwede pa naman dagdagan yung knee room. Depende kung mag-a-adjust yung nasa second row. Pero yung foot space, okay pa rin. Para sa third row, okay na rin yung ganitong headroom. May 12-volt socket at cup holder sa left side. Cup holder lang sa right side. Simple lang yung design sa rear end. LED tail light, yung reverse at turn signal light, halogen, may reverse camera, parking sensor, equipped na rin ng power liftgate. Malaki na rin yung space kahit nakataas yung third row seat. May underfloor storage na rin. Yung spare tire, naka-steel rims. Mas okay sana kung same sa stock alloy wheels. Kasi top of the line, naka 2-liter gasoline engine hybrid. Walang available for test drive. Kaya hindi ko masasabi yung performance nitong hybrid. Palike na lang and subscribe.
Paalam.